Dito tayo sa sunod na ating pag-uusapan. Actually, mga kababayan, itong mga DDS, natatawa ako. Bakit? Pinagsisigawan ngayon ni Robin Padilla ang susunod na presidente si Sara. Huwag kang pante, Binoy. Sa July, matutuloy ang trial. Ito na mga kababayan, like po kayo, share and subscribe. Ito na mga kababayan, galing po sa akin at aking ibabalita sa inyo at galing po ito sa balita, isi-share ko lang po sa inyo. Tuloy po ang impeachment. Diba? Tuloy po ang impeachment, mga kababayan. So ito, mga kababayan, ipapanood ko sa inyo. Isang balita na kung saan nakasaad at nagsasabi na tuloy ang impeachment. Mismo kay Congresswoman Jinky Luistro. Tuloy ang impeachment. Good afternoon. Maraming salamat po for waiting. Ma'am Chaicher, hello po. Pasensya na po. I know that all of you waited for this moment when the... Ma'am Janet Rosario, salamat po ma'am sa iyong super sticker. Thank you so much po. Ito po, pakinggan ninyo mga kababayan, tuloy na tuloy po ang impeachment sa July. Ito po. Prosecution panel will finally give their comment to Ma'am what Brinda, happened hello last po. night in the Senate. Ma'am Abril, hello. Well, first of all, we welcome the impeachment court's service of summons to the Vice President. Apparently, the jurisdiction over the person of the respondent has been acquired already. She has a period of 10 days to answer. That is non-extendable. And we hope that all issues which are being raised in the impeachment court will be tackled as well in the answer of the Vice President. So finally, the people of the Philippines will see Ma'am Amilita, from the hello po. answer of the Vice President what her defenses are. Isa lamang po ibig sabihin nito, yung pag-acquire po ng jurisdiction ng impeachment court sa ating respondent kay Vice President Sara Zimmerman Duterte. Ma'am Amilita, hello po. At kay Ma'am Chaicher, hello po. At sa Serisa Force, hello po sa inyong lahat. It only shows na tuloy na ang impeachment trial. Narinig nyo mga kababayan? Tuloy na ang impeachment trial. So, mga kababayan, Ma'am Lidicha, hello po. Sir Emmanuel, ayan, may hello po. So, ayun po, pinarating ko sa inyo, mga kababayan, na tuloy po ang impeachment trial sa April. Ay, hindi, sa July. Sa July, April tuloy, tapos ng April. Abril 8 kasi nababasa ko. So, ito po, mga kababayan, ulitin ko po, tuloy ang impeachment trial sa July. Ang tanging hiniling lang po ng Senado ang sertifikasyon na meron talagang basihan at merong complainant. At bukod sa sertifikasyon na hindi lumabag sa 1-year impeachment ban ang Congress. So, mga kababayan, yun po ang hiniling ng Senado sa Kongreso, na ipasa nila ang certification na hindi sila lumabag sa 1-year ban ng impeachment. At pangalawa, hiniling ng Senado sa Kongreso na kung itutuloy pa ba ng 20th Congress itong impeachment complaint. Actually, mga kababayan, nakita naman po natin na 11 po ang prosecutor panel ng impeachment ni Sara, na kung saan natalo po ang 2 congressman, hindi pinalad na may hawak doon sa 11 prosecutors ng Congress, ay pinalitan po ito ni Attorney Chel Jokno at ni Congresswoman-elect Leila de Lima. So, 11 na po sila. So, klarong-klaro po mga kababayan na tuloy po ang 20th Congress
at ang 11 prosecutor panel para sa impeachment at sertifikasyon na ipasa sa Senado. So, ako na po nagsabi sa inyo mga kababayan, bakit nga po hindi matutuloy? Kung andyan na nga si Senator Laila de Lima at si Attorney Chel Jokno na papalit sa dalawa na hindi pinalad manalo para sa impeachment prosecutor panel ng Congress. At lumabag nga ba ang Congress pagdating sa 1-year ban ng impeachment? Hindi po. Kasi wala pa naman pong 1 taon bago i-file itong impeachment complaint laban kay Sara. 3 buwan pa lang. So, pasok na pasok po, mga kababayan. So, ito po, ipagpatuloy natin, mga kababayan. No one can stop this anymore. Because jurisdiction has been acquired already by the impeachment court over the person. Alam mo, Chupilo, Reyes, magaling po talaga. Kahit ikaw, pwede ka maging magaling kung hindi ka maniniwala sa mga fake news na vlogger. Pwede naman po kayo mag-research. Ako nga, hindi ko kayo ini-encourage. Hindi ko kayo hinihikayat na paniwalaan ako. Bagkus, lahat naman po ng binabalita natin dito ay nanggaling po sa mga big stream media katulad ng ABS-CBN. Ito po ay galing sa ABS-CBN News. Nakita nyo naman po, ABS-CBN po yan. Ayan po. So, kung manood po kayo ng balita at marunong kayo mag-research, magaling din po kayo. Pero kung magtatanga-tangahan ka, mamatay kang bobo, ipamana mo sa anak mo ng kabubuhan, walang mangyari sa buhay mo. Diba? Research din. Nandiyan naman si Uncle Google, nandiyan naman si Tita website. Diba? Research din. So ituloy. Of the respondent. Now, with respect to the action of the Senate last night, the impeachment court, requiring us to issue a certification about the compliance with the Constitution Mamayumi with respect kaya to the filing of the impeachment complaint. Ma'am Lidicha, hello po. As well as the second order, and that is for the 20th Congress to confirm whether we will pursue this impeachment complaint. Sino pa mo hilo po? Ang prosecution panel po ay nalalabuan dito sa naging order ng impeachment court kagabi. So we resolve to seek the clarification of the impeachment court. With respect to the first order about the certification pertaining to our compliance with the Constitution in filing the impeachment complaint, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the Constitution. We did not violate the 1-year prohibition rule. Yes. With respect to the second order, it is impossible to be complied with because, first of all, 20th Congress doesn't exist yet. Tayo po ay nasa 11 na kongreso pa lamang. Mag-a-adjourn pa po, and we will be looking forward na mag-convene naman ang pa-20 kongreso ng Pilipinas. That will be on July 28, simultaneous with the SONA. I wish to add, nakatanggap po tayo ng liham, or should I say, nakakita ng liham from the social media that the anticipated presentation of the articles of impeachment is canceled. Ang sabi po ng ating presiding officer ng impeachment court, the referral of the verified complaint to the impeachment court mooted already the presentation and the reading of the articles. This will be part of the clarification that we will be seeking from the impeachment court
sapagkat batid po natin na itong presentation ng articles ay bahagi ng Senate Rules on Impeachment. And we seek the guidance, we seek the enlightenment of the impeachment court so we can properly Ma'am Cha, comply hello po. Lady Cha, hello po. to the order that they issued last night. Diba? So, Ma'am Wing Watanabe, hello po dyan, Ma'am. So, ayun po, narinig nyo po mga kababayan, tuloy na tuloy po ang impeachment sa July. At kung lumabag man sa one-year ban ang Congress pagtungkol sa pag-impeach or pag-file ng impeachment kay Sara, wala pa pong taon. 3 months pa lang pong final. At kung ito ang idahilan ng Senado na hindi ituloy kasi nga matatapos na ang termino ng mga ng Kongreso at magja-jump na tayo sa 20th Congress. Ang 20th Congress po sa July 28 pa. So mahaba pa po ang araw. June pa lang ngayon. June ano pa lang? 12. July 28 pa matatapos at magja-jump sa 28th Congress. July 28 pa matatapos ang 19th Congress. So tuloy ang impeachment. At eto na nga, mga kababayan. Bukod dyan, mga kababayan, no, sa sinabi ni Jinky Luestro, ni Congressman Jinky Luestro, no, ito, idagdag natin mga kababayan. Wait lang, may ads. Bukod dyan, mga kababayan, dito naman, may ads lang, pasensya na. He shall comply with the requirements of the impeachment court. Ito, House Speaker Martin Romualdez, nanindigang hindi iatras ang impeachment laban kay Sara Duterte. Nanindigan na hindi iatras ang impeachment. Pakinggan natin. Not to abandon our cause, but to ensure the process continues. Because in matters of truth and accountability,